Kapatid, naitanong mo na ba sa sarili mo, bakit tila nagiging ubuhin ako sa gabi? Kahit hindi naman ako sipunin, bakit ang aking boses ay namamalat, sa kabila ng katiyakan na wala akong sipon? O tila ba lagi na lamang may bar sa lalamunan, ngunit walang plema? Tila nagdudulot ito ng sobrang abala at pagkaabala sa aking mga aktibidad, lalo na kapag may kwentuhan o kasama ang mga kaibigan. Hindi ko maiwasang mag-isip, baka ito ay dulot ng maruming hangin na nalalanghap ko o kaya ay dahil sa pagbabago ng panahon na nagdadala ng kung ano-anong alerhiya. Minsan, naiisip ko rin kung ito ba ay simpleng senyales na kailangan ko ng kumonsumo ng mas maraming tubig at iwasan ang mga pagkaing maanghang na nagpapasidhi ng pangangati sa aking lalamunan. Baka hindi mo alam, pero may kondisyon na tinatawag na silent reflux, isang tahimik pero mapanganib na sakit na unti-unting sumisira sa iyong kalusugan nang hindi mo namamalayan. Ang kondisyon na ito ay nagiging sanhi ng pag-akyat ng asido mula sa tiyan patungo sa esophagus, na nagiging dahilan ng hindi agad na napapansing mga sintomas tulad ng pag-ubo, pagkakaroon ng pamamalat, at iba pang problema sa paghinga. Kung hindi ito matutukoy at maresolba, maaari itong magdulot ng mas seryosong komplikasyon sa kalusugan. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ang silent reflux, ang mga palatandaan at sintomas ng silent reflux, at kung ano ang mga madaling hakbang upang maiwasan at mapangalagaan ang iyong katawan. Panoorin ang buong video dahil mahalaga ang bawat aspeto na tatalakayin natin. Bago tayo magpatuloy, isang kahilingan kaibigan mag-subscribe ka na sa channel ko upang updated ka sa mga napapanahong ibinabahagi namin. Tuloy tayo. Section 1. Ano ang silent reflux? Sa medikal, ito ay kilala bilang laryngopharyngeal reflux o LPR. Nangyayari ang kondisyong ito kapag ang asido mula sa tiyan ay umaakyat sa lalamunan, subalit walang heartburn. Ito ang kaibahan ng silent reflux sa GERD, kung saan ang pasyente ay nakararanas ng matinding heartburn. Maaaring magdulot ito ng iba't ibang sintomas, kabilang ang pag-ubo, pananakit ng lalamunan, at paminsan-minsan, isang garalgal na boses. Kapag umaabot ang asido mula sa tiyan sa lalamunan o vocal cords nang hindi nararamdaman ng heartburn, ito ay tinatawag na silent reflux. Ang kondisyong ito ay maaaring magdulot ng iba't ibang sintomas, tulad ng pag-ubo, pangangati sa lalamunan, at paghihirap sa paghinga. Karaniwan, hindi ito nauugnay sa gastroesophageal reflux disease, GERD. Mahalagang makuha ang tamang diagnosis at paggamot upang matugunan ang mga sintomas na dulot ng silent reflux. Ang silent reflux ay isang kondisyong medikal na hindi agad makikita at karaniwang nagdudulot ng hindi komportable na sensasyon sa lalamunan. Mahirap sa paghinga at pag-uubo. Sa kabuuan, ang silent reflux ay isang kondisyon na dapat bigyang pansin, lalo na kung nakakaranas ng mga senyales tulad ng pananakit ng lalamunan o pag-ubo na hindi matapos-tapos. Mahalaga ang tamang diagnosis at paggamot upang maiwasan ang mas seryosong komplikasyon. Ang mga sintomas na ito ay maaaring maging sanhi ng labis na pagkabahala, lalo na para sa mga taong umaasa sa kanilang boses sa trabaho o kasangkot sa madalas na pagsasalita. Mahalaga ang pag-unawa sa mga kondisyong ito. Sa pag-alam sa mga sanhi ng silent reflux at mga epekto nito sa ating boses, maaari tayong lumapit sa tamang solusyon at mga hakbang upang mapanatili ang ating kalusugan at maiwasan ang karagdagang komplikasyon. Ang silent reflux ay pwedeng magdulot ng pamamalat ng lalamunan, pag-ubo na maaaring magtagal, madalas na pagsasalimbasan ng pagkain, at pakiramdam ng pagkasakal, na nagiging sanhi ng hindi komportableng pakiramdam sa dibdib at pagsakit ng tiyan, na nagiging hadlang sa pang-araw-araw na buhay at mga aktibidad. Ito ay pwede ring magdulot ng hirap sa paglunok, na maaaring mauwi sa discomfort at pagkabahala sa araw-araw na gawain, at maaari ring magresulta sa kawalang gana sa pagkain, pag-aalala sa mga sosyal na sitwasyon, at pagkabahala sa kalusugan sa pangkalahatan. Sa malalang kaso, ang silent reflux ay maaaring magdulot ng pinsala sa lalamunan o cancer, na nagreresulta sa matinding discomfort at kakulangan sa ginhawa sa pagsasalita, paglunok, at kakayahang kumain ng maayos. Salamat sa patuloy mong panonood.
Magkomento ng 1 kung positibo ang artikulo namin at 0 kung may pag-aalinlangan ka. Section 2, Mga senyales na dapat bantayan. Mahalaga ang pag-monitor sa mga sintomas ng silent reflux dahil maaaring maging senyales ito ng mas seryosong kondisyon. Kung nakakaranas ka ng madalas na pamamalat, makabubuting kumonsulta sa isang espesyalista. Maaari rin itong maugnay sa allergic reactions at impeksyon. Mahalaga ang maagang pagtukoy at tamang paggamot sa silent reflux upang maiwasan ang komplikasyon at paglala ng mga sintomas. Sa pamamagitan ng pagkilala, ligtas tayong makakakuha ng angkop na pangangalaga at mga rekomendasyon para sa ating kalusugan. Parang may bar sa lalamunan ay isa sa mga senyales ng silent reflux na maaaring makapagpahirap sa iyong paghinga at pag-swallow. Ito ay isang senyales na hindi dapat balewalain upang maiwasan ang mas malalalang kondisyon sa hinaharap. Ang sobrang pagkain o pag-inom ay maaari ring magpalala sa kondisyon. Huwag kalimutan na kumonsulta sa isang espesyalista kung madalas mong nararanasan ang mga senadoryas na ito, upang makakuha ng wastong diagnosis at paggamot na angkop sa iyong sitwasyon. Ang kaalaman at maagap na pagkilos ay susi sa pag-aalaga ng iyong kalusugan. Ang matagal na ubo ay maaaring maging hindi komportable, lalo na kung ito ay nangyayari sa gabi. Importante na magpatingin sa doktor kung ito ay nagiging persistent. Kabilang din sa mga senyales ang pagkapagod. Minsan, ang mahirap na paghinga at pananakit ng dibdib ay maaaring magpahiwatig ng ibang seryosong kondisyon. Kaya't mahalaga na huwag ipagsawalang bahala ang mga sintomas na ito at agad na kumonsulta sa eksperto upang matukoy ang tamang paggamot. Minsan, ang sakit ng lalamunan ay hindi lamang isang simpleng tanda ng sipon. Kapag nagtuloy-tuloy ang pamumula, maaaring ito ay senyales ng silent reflux na nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan sa ating katawan. Mahalaga na maging mapanuri sa mga sintomas na ito upang makakuha ng wastong atensyon. Isa sa mga pangunahing senyales ng silent reflux ay ang masakit na lalamunan sa umaga. Lalo na matapos ang mas mahabang oras ng pagtulog. Ang pamumula o pagduduwal na nararamdaman ay maaaring maging tanda rin ng mas malalim na isyu, kaya't mahalaga na huwag itong balewalain. Ang masangsang na lasa sa bibig ay maaaring magpalala sa iyong pang-araw-araw na karanasan. Kung patuloy itong nararamdaman, mahalagang kumonsulta sa isang espesyalista upang masuri ang iyong kalagayan. Kabilang dito ang pagkakaroon ng acid reflux o GERD. Sa pagtukoy sa mga senyales ng silent reflux, huwag kalimutan na isama ang mga sintomas na maaaring maging indikasyon ng iba pang mga kondisyon sa kalusugan, na kinakailangang pagtuunan ng pansin upang mapanatili ang iyong kalusugan at kaginhawaan. Habang kumakain, maaaring maranasan ng isang tao ang pakiramdam na parang may nakabara sa lalamunan. Ang mga senyales na ito ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Minsan, lumalabas ang sakit sa dibdib o pakiramdam ng pag-trigger ng pag-ubo lalo na pagkatapos kumain. Mahalaga ang pagkilala sa mga senyales ng silent reflux, dahil kung hindi ito maagapan, maaaring humantong ito sa mas malubhang kondisyon na kailangang suriin ng isang espesyalista. Kaya naman, huwag mag-atubiling kumonsulta sa doktor kapag may mga ganitong sintomas. Ang mga senyales ng silent reflux ay makikita rin sa mga sintomas tulad ng pagsakit ng lalamunan, pagbabago sa boses, at kakaibang lasa sa bibig na nagiging dahilan ng pagkaabala sa pang-araw-araw na gawain. Minsan, ang mga sintomas na ito ay nagiging labis na nakakapagod, kaya mahalagang makipag-usap sa doktor. Sa huli, mahalagang maunawaan ang mga senyales ng silent reflux upang makahanap ng angkop na solusyon at matiyak ang kalusugan ng ating lalamunan. Ang tamang kaalaman ay susi upang maiwasan ang mga komplikasyon at mapanatili ang magandang kalagayan ng ating katawan. Section 3. Ano ang mga sanhi ng silent reflux? Ang silent reflux, o laryngopharyngeal reflux o LPR, ay maaaring dulot ng sobrang asim sa tiyan, na nagiging sanhi ng pag-akyat ng asid mula sa tiyan pabalik sa esophagus. Ito ay nagiging sanhi ng hindi komportableng pakiramdam, matinding pagsisikip ng dibdib, at posibleng magdala ng iba pang mga sintomas na mahirap matukoy. Ang pagkain ng fatty, spicy,
o acidic foods na maaaring makapagpataas ng asido sa tiyan at magdulot ng discomfort sa lalamunan, tulad ng pananakit at pangangati, na nagiging sanhi ng mga sintomas ng silent reflux. Ito ay maaaring maging sanhi ng patuloy na pag-ubo, pagsisikip ng dibdib, at pakiramdam ng pagduduwal, na nagiging sobrang hindi komportable at nakakaapekto sa kalidad ng buhay ng isang tao. Kadalasan, ang mga individual na may silent reflux ay hindi nila ito namamalayan, kaya't mahalagang malaman ang mga sintomas na ito upang makaiwas sa mga potensyal na komplikasyon sa kalusugan. Kakulangan sa tulog, pagkain bago matulog, at hindi tamang pagposisyon habang natutulog. Ang mga ito ay ilan sa mga pangunahing salik na maaaring magdulot ng silent reflux, na nagreresulta sa hindi ka nais-nais na mga sintomas na maaaring makaapekto sa iyong pang-araw-araw na buhay at kalusugan. Sobrang kape, alak, o soft drinks na maaaring magdulot ng iritasyon sa esophagus at humantong sa hindi komportable na mga sintomas, gaya ng pagkakaroon ng acid reflux, pag-ubo, o pakiramdam ng pangangati sa lalamunan. Kung hindi ito maiiwasan sa mahabang panahon, maaaring magresulta ito sa mas seryosong kondisyon na nangangailangan ng medikal na atensyon. Ang stress o obesity ay maaaring maging sanhi ng pagtaas ng acid sa lalamunan na nagdudulot ng hindi komportableng pakiramdam, na kadalasang nauugnay sa mga sintomas tulad ng masakit na lalamunan, pag-ubo, at pamamaga. Ang mahabang pagkakalantad sa mga salik na ito ay maaaring lumikha ng mas malalang kondisyon at maging sanhi ng iba pang komplikasyon sa kalusugan. Section 4, Mga solusyon at gawi para makatulong. Magpakonsulta kung patuloy ang sintomas, maaari kang bigyan ng gamot na pampaneutralize ng acid. Ang mga sintomas ng silent reflux ay kadalasang hindi madaling mapansin, kaya't mahalaga na maging mapanuri at makinig sa mga senyales ng iyong katawan. Kung patuloy kang nakakaranas ng pagduduwal, pananakit ng lalamunan, o pagkaabala sa tulog dahil sa mga hindi komportableng sensasyon, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa isang dalubhasa. Ang wastong pagsusuri ay makatutulong sa iyo na maunawaan ang iyong kalagayan at makahanap ng angkop na solusyon na hindi lamang magpapagaan ng sintomas kundi makatutulong din sa pag-iwas sa mas seryosong mga problemang pangkalusugan. Kumain ng mas madalas pero maliit ang portion upang maiwasan ang labis na presyon sa tiyan. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa malalaking pagkain, mas madali ang digestion at mababawasan ang posibilidad na umakyat ang acid sa esophagus. Mahalaga rin ang balanseng dieta na may maraming prutas at gulay upang suportahan ang kalusugan ng digestive system. Bawasan ang mga pagkain at inumin na nagdudulot ng iritasyon, tulad ng maanghang at acidic na mga produkto, at uminom ng sapat na tubig sa buong araw para sa hydration. Iwasan ang pag-inom ng kape, soda, at matatabang pagkain, dahil ang mga ito ay maaaring magpalala ng mga sintomas. Mahalaga ring isaalang-alang ang mga pagkaing mataas sa fiber, tulad ng prutas at gulay, na makakatulong sa maayos na pagtunaw. Sa ganitong paraan, maiiwasan mo ang hindi komportableng pakiramdam na dulot ng silent reflux. Uminom ng maligamgam na tubig. Makatutulong ito upang mapawi ang mga sintomas sa lalamunan at magbigay ng ginhawa. Ang maligamgam na tubig ay nagpapabuti sa daloy ng dugo at nag-aambag sa pagbuo ng mga mucus na maaaring protektahan ang lalamunan mula sa acid. Ang regular na pag-inom ng tubig ay nakatutulong din sa hydration, na mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan ng sistema ng pagtunaw. Huwag agad humiga pagkatapos kumain, hintayin ng 2 hanggang 3 oras, upang maiwasan ang pagbalik ng asido sa esophagus, na maaaring magdulot ng kakulangan sa ginhawa. Sa halip, subukan ng maglakad-lakad sandali pagkatapos kumain upang makatulong sa proseso ng pagtunaw. Itaas ng kaunti ang unan sa pagtulog upang mas mapadali ang pagdaloy ng pagkain at maiiwasan ang pangangasim ng sikmura sa gabi. Hindi lahat ng sakit ay may kasamang kirot, minsan, ang pinakamapanganib ay tahimik lang. Gaya ng silent reflux. Pero kung maagapan, maaari mo itong kontrolin at maprotektahan ang iyong boses, lalamunan, at kalusugan. I-like mo ang video kung may natutunan ka, at i-share mo ito sa mga kakilala mong laging may ubo o pamamalat.
At syempre, mag-subscribe sa Gintong Kalusugan para sa mas marami pang payong pangkalusugan para sa seniors at buong pamilya.